ang dangal at kasarinlan ng bawat mamamayang Pilipino. Itong ICC dapat buwagin. Ito namang si Saldico, ang maaari nitong gawin, maaari siyang makipag-ugnayan diyan sa kahit saang embahada ng Estados Unidos. Meron namang embahada for sure diyan sa France. Maaari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakorap itong ICC, yung korte na pinamumugaran, pinasisinayaan at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang, ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Dapat makipag-ugnayan, maaaring makipag-ugnayan si Saldico sa anumang embassy of the United States. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Huwag muna natin pag-usapan yung flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC, sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico. O kaya si Saldico makipag-ugnayan na diyan sa Estados Unidos. Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos, naghatid ka ng ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya eh. Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Philippine embassy, arestuhin ako. At pag ako'y naaresto, ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino o dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France, ibahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC. Sino-sino yung mga katulong mo rito, whether official ng kasalukuyang administrasyon o feeling official ng kasalukuyang administrasyon. Mahalaga ito upang matulungan natin ang ating matagal ng aliado at napaka-influential sa mga Pilipino ang Estados Unidos sa kanilang layunin na pabagsakin at burahin na sa mapa ng mundo ang ICC. Sabi nga ni Secretary Marco Rubio, to systematically demolish, systematically dismantle, effectively abolishing the ICC brick by brick. Ito yung golden opportunity muli ni Saldico. Pero pag ito ay hindi nag-cooperate, talagang ito bahagi pa rin ng budol administration. Hindi ito birong usapan sapagkat matindi na ang posisyon ng Estados Unidos at ito ay tinanggihan ni Bongbong Marcos. Matatandaan ninyo, ang stand ng Marcos Jr. administration sinuway ang Estados Unidos. Kala ko ba aliado natin ng US? Kala ko ba pro-Filipino kayo? Bakit nung nanindigan ang ating napakatibay na aliadong Estados Unidos, sinuway ni Bongbong Marcos ang Estados Unidos? Ano ba yung iyong foreign policy? For the benefit of the Filipino people and for the benefit of the Philippines or for the benefit of your family? Talaga bang ikaw ay pangulo lang ng pamilya mo? Pangulo ka lang ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Talaga bang ikaw ay pamilya lamang ng ilang piling oligarko? Ilang piling oligarko? At ikaw ay pamilya lamang ng iyong mga alyado at patuloy na magpapalaganap ng korap at kurakot sa ating bansa? Dito masusukat yan. Dito masusukat yan at do we expect anything from Saldico? Wala tayong inaasahan doon. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Bago siya magbubukas muli ng kanyang bibig, eto na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino. Sa dami ng atraso niya, sa dami ng problemang ginawa mo, sa dami ng namatay sa baha, nalunod dahil sa kurakot at korupsyon na bahagi ka at bahagi ang kasalukuyang administrasyon, sa dami ng atraso mo, ito na ang pagkakataon na makabawi-bawi ka. Hindi ko sinasabing absuelto ka. Mabawasan man lang
yung na nagagalit sa iyo araw-araw, no, na tumulong ka sa magandang layunin ng Estados Unidos na pabagsakin na ang ICC. Bahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC nung sila ay unang beses na nagpunta dito noong December of 2023 na siya namang sinusugan din yung affidavit ng 18 dating sundalo na naging security detail or security officers ni Saldico. Maraya ng ating pamagat ngayong araw, US must arrest Saldico to dismantle the ICC. Yes, the United States, I believe, para mapabilis yung pagbuwag sa ICC, kinakailangan nilang makuha ang katauhan ni Saldico. O kaya, magkusang loob na si Saldico, magtungo na siya diyan sa embahada ng Estados Unidos diyan sa France at ibahagi mo na, Saldico, yung iyong nalalaman patungkol diyan kung paano nyo sinuhulan yung ICC gamit ang pera naming mga Pilipino. Kaya kami hindi tumitigil na paghahanap sa iyo. Diba? Kaya ka namin hindi tinitigilan yung mga kababayan natin dyan sa France. Pag nakita nyo si Saldico, puntahan ninyo. Huwag ninyong lubayan. Huwag ninyong hayaang namamasyal, kumakain sa mga mamahaling restaurant, nagkakape sa mga mamahaling kapihan dyan. Pera natin yan. Sabi ni Mercy Cabanza Biduya, Mercy, yung sa Iran naman, pinagbabawal ng Estados Unidos, ang binubuo kasi di umano ng Iran, ay nuclear missiles, yung gamit pang militar. Iba yung nuclear power plant na gamit pang civilian, pang ilaw lang. Source of energy, source of electricity, iba yon. Iba naman pagka military type or military grade development of a nuclear arms. Iba yon. Yun yung ayaw ng Estados Unidos. Magkaiba yon. Kaya maraming salamat sa tanong mo, Mercy Cabanza Biduya. Marami kasi natatakot, ay, nuclear power plant. Akala nila pag sinabi mong nuclear power plant, yung nuclear missile, magkaiba yun mga kababayan. Dito, yung source of electricity, yung source of energy, ang ating pinag-uusapan. Para malinaw tayo. Henaro Anterio, maraming salamat. So ito po ang ating talakayan ngayong araw. United States must arrest Saldico to dismantle the ICC para mapabilis ang pagbuwag at pag-abolish diyan sa ICC. Maraming salamat sa inyong ngayong hapon. Sir, ano po ang update kay Senator Bato de la Rosa? Many are asking kung totoo ba yung sinasabing nahuli. May mga teorya pa na meron daw eroplano galing sa Cebu na naglipad sa kanya papunta na raw ng ICC. Sir. Sana hindi totoo, no? Sana hindi totoo. Kasi nga when I heard a lot of news, no? News kahapon, daming tumatawag sa akin at daming nagti-text, no? Pero ang nabantayan ko, hindi tumawag yung kliyente ko. At saka hindi rin tumawag yung members ng family niya. So, kaya hindi ako masyado worried. And I think sana totoo itong kutob ko na hindi talaga ito totoo. Because had it been true, he would have called me right away. May mga nagsasabi rin, sir, na yung sa mga nagko-comment sa social media na maaari daw hakbang ito para ma-locate yung eksakto na posisyon o lokasyon ngayon ng senador, ita-triangulate yung kanyang location. May mga experience tayo in the past, sir. Ano pong tingin niyo dyan? Kaya nga nasabi ko sa isang interview na hindi ako nagsasabi na ito nga talaga, pero isa sa mga theories po na aking na craft is baka pakana ito na para magtawag ako or magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa at matriangulate na. Naranasan na kasi natin ito in the past, no? Sa mga kaso po na na-handle natin. Kaya I really disciplined myself not to call my client at that time. Kasi there is really that big possibility that this might be a ploy for us to contact our client. And if we did that, then that would have, produced a certain vibration which would enable the authorities to locate him. Pero sir, wala namang active Filipino warrant o Philippine warrant? Wala nga eh. Wala nga eh. Attorney? Oo, kaya nga, yun nga ang pilit natin sanang pinapaabot po sa administration that first, we are no longer a party to the Rome Statute as early as March 17 of 2019. The
request for investigation was only made in September of 2021, more than 2 years after we withdrew from the Rome Statute. And wala rin pong batas na kung merong ICC warrant ito is equivalent na ito ng isang Philippine warrant of arrest. Kinakailangan na yung proseso po sana ng ICC ay idaan po sa ating local processes. Even the Rome Statute under Article 59 requires that nung pagdakip kay, kay former President Duterte. Pero hindi po ito nasunod. At saka yung theory of cooperation on the part of the executive department na nagko-cooperate lang daw sila in compliance with international treaty, pag nag-involve na yan ng arrest of a Filipino person, then the Bill of Rights would operate, and therefore the 1987 Constitution should be followed. Yun po ang aming stand dyan. Sir, lasa lang, how is the De La Rosa family holding up right now, sir, sa mga challenges na hinaharap po ni Senator Ronald Bato de la Rosa? They have remained strong, faithful to the Lord Almighty, always praying that everything will turn out to be fine. And I hope and pray that they will continue to be strong despite all the challenges that they are facing these days. Attorney, bago po natin balikan yung pagpapatuloy ng impeachment trial, your initially assessment po ninyo dito sa 13 araw ng impeachment trial? Lagay ko wala pang natutumbok ang prosecution na talagang ebidensya na masasabi mong yan na talaga. Yung Makukonvict si shocking ba, Sara. no? Oo. Wala kasi lalo na yung si Matibag na kung sa Bisaya pa, wala dito, wala dire ang testimony niya. Mahirapan ho talaga sila. Tsaka very good ang cross-examination, pagsusuri ng defense counsel. Tsaka itong COA auditors, they're just going to certify kung ano yung nandyan. Hindi naman sila pwedeng magkonklusyon na binulsa yan. Paano mo ma-prove na si BP Sara talagang tumanggap niyan? Oh. 'Di ba kasi yung vouchers nila doon at yung mga resibo nila, ma'am, may pangalan po 'yun ng mga supervising, 'di ba? In fact, yung nag-receive nga ng pera doon, disbursing officer, hindi naman si VP, di ba? Oh, so anong na-prove nyo doon? Kaya nung they're trying to prove na may secret dahil doon pa sa backroom, binigay ang pera, natatawa ako Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ninanakaw ba yan nila? Di ba check yan? Check yan. Kaya ini-encash na gano'n sa back office because, well, baka ma-hold up kayo Malaki dyan. yung pera You know, they're making it look like, ninakaw yung pera na yan. This is a very silly. It's silly. So, they have to prove na itong mga disallowed na amount, na hindi na liquidate sa tamang resibo, they have to prove na binulsa yan ni BP Sara. Yan. And so far, ma'am, they haven't proven that. That's very hard to prove. Kanina po meron naging statement din dun sa tanungan ni Senator Amy at saka ni Attorney Wamil, ano? Kasi ang tinatanong po ni Senator Amy, meron ba kayo napatunayan na yung pera o yung confidential fund ay napunta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte? Ano po sagot niya? Ang sagot niya, that is a presumption po under the joint circular. That is a presumption po, hindi po kailangan daw directly sabihin kasi nagkaroon ng presumption. Ngayon, eto po, prima facie evidence daw po ang nagagamit siya for personal use or benefit under the joint circular. Tama po ba yun? But hindi siya tinanong, show me the of the circular. Kasi meron pong decision ng 2020 ang Supreme Court sa Madera versus Commission on Audit na sinasabi na ang notice of disallowance ay does not create a presumption of misappropriation. Madera versus Commission on Audit. Ang ini-explain lang dyan ay yung notice of disallowance po kasi hindi po ibig sabihin na sinabi ng COA disallowed ka, ibig sabihin binulsa mo. Sinasabi lang po niya, disallowed po yan, hindi mo naman na-prove dahil wala kulang mga resibo mo, isoli mo. In other words, pinapasoli ka ng gobyerno. Your civil liability is what is covered by the notice of disallowance, not your criminal liability. That's why in Madera versus COA in 2020, the Supreme Court ruled that there is no presumption of criminal liability pag na-disallow ka. In fact, after you receive a notice of disallowance, you can appeal this to the Commission and Bank and there you can present your justifications. Hindi po ba? Sinabi ko na po yun. Kasi sinasabi naman po sa National Transmission Corporation versus Commission on Audit again, na may presumption naman na ang mga opisyalis ng gobyerno are acting naman in their regular course of duties at may good
faith. Except lamang kung mapatunayan ninyo na meron talagang malis o kaya may gross negligence. For example, yung pagbibigay po ng mga bonus sa mga ahensya, pag nag-notice of disallowance, sino po ang ipapasoli niyan? Pinapasoli ba yung mga nagdesisyon, kagaya ng PhilHealth noon, na nagbigay sila ng mga bonus? O yung mismong nagtumanggap na mga board of directors din ng PhilHealth, hindi ba? Or mga empleyado. Sinasabi ho na pinapasoli yan yung mga nag-receive. Pero civil liability po yan. Hindi At po once yan nasoli, criminal attorney, liability. Pag nasoli, meron pa bang pananagutan? Wala na pong pananagutan pag nasoli. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga na-disallow, kunyari, mas disallow yung taga-PhilHealth na yan, na nag-receive ng mga bonus yung mga direktor, ina-appeal nila dyan sa COA. At all the way from COA, pag nantalo pa rin sila, appeal sila sa Supreme Court. So, hindi po sila kailangan magsoli agad. Pero kung gusto nila, wala na sila sakit ng ulo, isoli na po Isoli na nila. lang. Kung alam naman nila talagang hindi naman po makatarungan yung tinatawag dyan, unjust enrichment kayo. Yung na-receive kayo ng mga bonus-bonus na hindi naman ho allowed yan ng batas. Yeah. And ito pong impeachment, it will depend on the appreciation at ng ebidensya ng mga senador. Iba ho dyan, hindi naman abogado. So, hindi sila masyadong magiging technical sa rules of procedure. That's why Senator Escudero is the one making the rulings for the court. Di ba? Na, do not admit that. Ignore that. Yung ganyan. Hindi yan isali. Ganyan, ganyan. Para po to make the work also easier on admissibility sa senator judges. But again, ma'am, i-remind ko lang po ang ating mga kababayan na itong impeachment ay napakatagal na po nito. Ilang milyon-milyon o baka bilyong piso pa magagasta ng Senado para lang po dito. Kaya ngayon, kuminsan, ang ibang tao ayaw na manood, di ba? Parang may fatigue na, attorney. Fatigue na, haba, wala namang ano ba talaga, di ba? Pero again, this is admitted naman to na it is really political, hindi po ba? Kaya wag po tayong malihis sa yung mga tunay nating issues sa bansa, yung corruption, yung wala pang nananagot sa flood control, di ba? Na hanggang ngayon si Martin Romualdez ay sa katagal naman ng announcement, ilang sona na, nakadalawa na, hindi pa rin nakukulong si Martin Romualdez. So mga kababayan, wag po tayong malingat, di ba? Let's just not be distracted by this impeachment trial. Na ang problema talaga ng bansa natin ay ang massive na corruption. Kaya yan po ang nagpapahirap po talaga sa taong bayan.